Ipinasok na bilang protected witness ng Justice Department ang tatlong dating engineer ng DPWH at mag-asawang Diskaya. Pero hindi pa sila state witness at hindi pa napag-uusapan ang kondisyon na pagbabalik ng mga nakaumanong pera o ari-arian. Nakatutok si Salima Refran. Bit-bit ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang CPU o Central Processing Unit ng kanyang desktop computer sa pagharap sa Department of Justice sa Maynila. Kasama niya ang kapwa dating Assistant District Engineer na si JP Mendoza. Pareho silang nagsumite ng mga sinumpaang salaysay sa DOJ. Ang CPU agad prinoseso ng Justice Department. They're showing their good faith. Pinapakita nila na gusto nila talaga magsabi ng totoo. At ito'y kanilang sinasabayan ng mga dokumento. Hindi lang to kwento, pero merong mga notes, ledgers at lahat ng kasama na maaaring magturo sa mga taong may pananagutan. Mga pangalang hindi nababanggit na ngayon ay nababanggit. At maaaring iugnay sa iba pa mga taong hindi pa nababanggit. Ipinasok na sila ni Remulla sa Witness Protection Program bilang mga protected witness kasama si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. We will be needing their cooperation and we will be needing more time for them to be able to gather different documents that are important to us. We will give them the protection needed para magtuloy-tuloy ang revelations natin. Ang isang protected witness ay binibigyan ng seguridad, tirahan at legal na proteksyon laban sa banta sa kanilang buhay. Hindi pa sila ligtas sa kaso, pero maaaring maging state witness kung aprubahan ng korte. Tinanong rin si Remulla sa estado na mag-asawang kontratista na Sara at Curly Diskaya na nagpa-evaluate rin para sa WPP. Sir, paglilinaw, ang mga Diskaya po ba ay protected witness? Yes, we consider them already as protected witnesses. Kasi nga, to be fair to everybody who has applied, doon natin ilagay muna to. We will help them first with their security problems. Pero paglilinaw ni Remulla, ibang usapin pa ang pagiging state witness. Yung state witness status kasi, we're very careful about that. It takes a lot of doing to declare a person as a state witness. Because you're freeing them completely from criminal liability. Kinakailangan kompleto information. It's something that we will use only when we have to. Kasi nga, you free them completely of criminal liability, then it has to be worth it, ika nga, sa ating bayan. Sa ngayon, voluntaryo ang pagbabalik ng ari-arian ni Hernandez at hindi pa raw napag-uusapan ng restitution bilang kondisyon sa WPP. Pero, giit ni Remulla, Kailangan ng restitution. Ito gusto ng bayan natin eh. Ito talaga ang hustisya. Di ba? Ang lahat ng nakakuha ng hindi kanila, dapat sila sa uli yan. Hindi naman to finders keepers, lalo na kung merong criminal design na involved. Diyan na tayo papunta. Kaya diyan na tayo magkakaalaman talaga ng kabuuan ng lahat. Ano yan eh? Kasi para umabot ka sa Memorandum of Agreement, satisfying all legal obligations, iba yan. ang kampo ni Hernandez ikinagalak ang pagiging protected witness na nito sa DOJ. This is what we've been praying for. Okay. Because of all the revelations he has made, it's important that he and his family is being protected. Yeah. Alam mo, the fact na nagbigay na siya ng mga nalalaman niya, Okay. dumadami ang kalaban niya. Okay. So, people want him silenced. Nasulatan na ng Justice Secretary si Senate President Tito Soto at paplansyahin na lang ang mga termino ng proteksyon ng mga protected witness. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.